Sander, ikaw ang nauna. Magandang gabi. Mr. Jayco, hello. Miss Gigi, hello. Happy Valentine's Day. Kasi February ano na, 1. Yes. First day of the month, February 1. Happy Sunday night, everyone. And live stream tayo ngayon kasi nga mukhang kagulo ang mga pageant fanies ngayon sa social media kasi 'di ba nag-start na nga maglabas ng mga bala ang mga probinsya, syudad, and itong mga malalakas na names, yung mga inaabangan ng mga comeback ay ito na, nagpapakilala na simula kahapon, tapos nagsunod-sunod na rin. Tapos yung ibang mga beauty queens, sinasakyan din naman nila, nagpo-post din na may letter U sa mga post nila, pero hindi natin sure kung tutuloy ba nila or ano, pero yung sinasakyan din ng iba. Jada, hello! Prince, what do you think about Nicole as representative for Cebu? Sabi ni Henry, sinang top 5 mo ngayon, Mi? Sabi ulit ni Sander, puksaan na ngayon sa Miss Universe Philippines. So, yan yung pag-uusapan natin ngayon. Ayan na nga, sagutin ko lang to. Sa tingin nyo po sasali si Krishna? Hindi po sasali si Krishna kasi may representative na ang Baguio at yung representative ng Baguio bukas i-reveal. Babalik kaya si Iliana. Ito yung malaking katanungan natin kay Iliana. Based sa post nyo kanina, baka may Iliana talaga. Based sa post niya, ha? Kasi kung hindi, cloud chaser lang, ganyan. Pero, let's see. Pero siguro wala nang bonggang, kung babalik siya, wala na siguro bonggang sashing ceremony announcement. Baka mag-aala-atisa na lang siya na bigla na nagpakita sa contract signing. Sabi ni Jessica Laguna, Tripper, Cebu Milker. Ayan, nakita ko nga yung mga post yung kanina. Trending na, no? Kung sakaling hindi, kasi kung sasali sa Iliana, hindi na ata siya Laguna. Or not sure. Baka ibang province na yung representa niya. Pero hindi natin alam Oo. Pero kung sasali sa Iliana, kasi kanina nakisabay din talaga yung posting niya sa social media. Kung sasali siya, maganda ang edition ulit ngayon ng 2026 Miss Universe Philippines. Kasi talagang ibang flavor ulit yung ibibigay nila, di ba? Kasi nga, itong mga beauty queens na to, Bella na nga lang, Bella Ismael na nga lang, tsaka Nicole Borromeo. Ibang flavor na yung ibibigay. Paano pa kaya yung iba pang mga veterans na rin? Like, for example, si Imelda Schweighardt, si April Smith, si Negros Oriental, si Estode, Ali Estode, hindi ko mabagat yung pangalan, basta yon. Ashley Subihano. Paano pa kaya yung mga yun, diba? So, laban-laban talaga sila. Sabi ni Miss Gigi, trivia 5 to lang kahit ng crepe ng Palawan. Ano po pang pangalan ng Palawan, Miss Gigi? Sabi ni Jello Iliana, Sultan Kudarat daw. Naging Sultan Kudarat na, inampon ng Sultan Kudarat. Adopted daughter. Ayan, sabi ni Lian Tarlac. Sabi ni Jessica Sain, kung di man, nasaan na ako? Jessica Sain, kung di man si Yana, sana newbie ang Miss Universe Philippines. Pero ayun nga, sa mga viewers natin ngayon, magandang gabi. Yun, unti-unti na natin nalalaman kung sino yung mga heavy names, veterans, comebackers sa Miss Universe Philippines dahil nag-start nang in-announce simula kahapon. Actually, si Bella yung nag-umpisa, no? Oo, si Bella. Sinundan nila April Smith ngayon and Nicole Borromeo. And then bukas, i-announce ang Baguio. So, sunod-sunod na siya actually. Feel mo magbabalik si Pauline? Hindi. Mukhang wala. Pero yun, so far, given yung mga candidates na alam na natin, na confirmed, sino sa tingin nyo ang manlalaban? Or sinong want to beat? Kasi ako, for me, naniniwala ako ang dalawa, actually dalawa sila 2 to beat. 1 to beat, 2 to beat. 2 to beat. Ang dalawang ibibit talaga ngayon, si Nicole Borromeo at si Bella Ismael. Pero sino sa dalawang ngayon ang sa tingin nyo malakas? Kung si Eliana ipapasok sa listahan,
kasama na si Iliana sa Want to Beat. Pero hindi pa naman sure eh. Ngayon, di ba, ito yung mga nakikita natin, mga pangalang confirmed na. Sino sa tingin nyo? O naniniwala ba kayo yung dalawang ibibit talaga? Yung dalawa nga si Nicole or at si Bella or may iba pa? Sa inyo ba? Para sa inyo? Maharot. May LU pa. Oo nga pala, nakalimutan ko rin pala to. Pag natuloy at pinakilala nga rin pala yung LU. Oo nga, no? Actually, bias ko yan pagdating sa prototype, yung LU eh. Pero, dahil, wala yun. Nandito si Nicole Borromeo ngayon, tsaka si Bella Ismael. Actually, di nga rin ako makapili kung sino dun sa dalawa ngayon so far. Shera, hi sir, greetings from Sultan Kudarat. Ayan. Bea for LU, kung makukonfirma na yung kay Bea, wala pa rin naman kasi mga postings, pero mukha namang sure na rin yung kay Bea Milan-Widorski. At may isa pa, actually may isa pa eh. May isa pang runner-up. Alam ko may confirmed na din yung isang runner-up eh. Baka bigla na lang din yung sumulpot sa sa contract signing. Anyways. So ayun, anong tanong natin kanina, it's so far sa mga pinakilala, it's Bella Ismael versus Nicole Borromeo, ang ating top 2. Sabi ni Arvin, Tara daw for Baguio, hindi po si Tara ang Baguio. Bukas po natin siya malalaman. Pero yung Baguio din, hindi ko alam kung nalalakasan kayo, pero yung Baguio siya, na din, known na rin sa pageantry, sikat, ganyan. Pero hindi ko alam kung nalalakasan kayo. Totoo ba daw sasali si Iliana? Hindi nga ni. Pero kasi based nga sa post niya, baka. Ang lakas ng kutob ko na baka based sa posting niya Nirepost ko nga sa Instagram kasi nga, natuwa ako bigla. Sabi ko, uy, Iliana, ganyan. Baka nakikisakay lang din kasi nga, di ba? Season na ngayon ng ng introduction ng mga veterans So baka nakikisakay lang pero baka nga totoo. Let's see sinasabi ng iba sorsogon. Baka ito din sorsogon in the DAP. So malalaman natin 'yan. Pag na. Ayan si John pati daw si Anita. O nga nakita ko din kanina yung posting ni Anita sa Instagram may din. Pero kay Anita mukhang hindi siya sasali kasi unang-una si Anita ay currently first runner-up sa Asia Pacific, hindi pa tapos technically yung kanyang contract. Or ano ba. Tsaka yung posting niya, wala namang, yung video niya, mukha namang wala namang sinabi nung sasali siya. Though yung caption you. Pero yun nga, yung iba nga yung mga girls para nakikisabay sa Agos, Kaya hindi natin sure kung sasali sila. Pero dun sa mga post na ganun, mukhang kay Iliana yung mukhang ang lakas ng katob ko na oo. Yun. So, ayun, Bella versus Nicole Borromeo. Sino na yung pangatlo? Yung pang-apat nyo or pang-lima? So, sino yung top 5? Sino yung mga top 5 nyo dyan? Si April Smith, kasi pangalawang balik na ni April Smith, guys. Actually, rematch na to ni Bella Ismael tsaka ni April Smith from the Miss Universe Philippines 2020. So, yun rematch na nila. Si April Smith, nagbinibini Pilipinas siya ng 2016, tapos 2020 MUPH. So, ano bang abangan natin kay April Smith? More toned na yung body niya ngayon. Parang numipis na siya compared sa stint niya ng 2020, lalo ng 2016. So, abang tayo ng kung ano mang bago ang pwede niyang ipakita, ganyan. Nandun pa rin naman siya. Masasabi ko ng frontrunner siya kasi nga sobrang matudog na yung pangalan niya. Ina-anticipate ba yung comeback niya? Hindi naman siya anticipated comeback. Pero syempre, knowing na April Smith siya and from Cebu, abangan talaga siya. Pero as of now, kung papipili lang ako ng top 5, hindi ko lang siya makonsider sa top 5 ko. But yeah, abangan natin siya. Maureen Montaigne, wala ata Maureen Montaigne. Wala. Ano daw prototype ng Puerto Rico? Hindi nga tuloy ang Puerto Rico. Hindi nga po. Ayan, may mga nagbabanggit na ng Roxy. Abangan nyo bukas ang sashing ceremony ng Baguio.
Um, um, wait daw sa Bulacan. Sabi ni Anything BL. So, let's see. Kuya Carl, Bella ako this year. Ayan si Master Red Bella. So, ano nga, ito lang naman kasi ito yung mga knowns nating name. So, sino ang Team Bella at sino ang Team Nicole so far? Habang wala pa ibang mga inaantay natin. Ayan, si Master Red, Team Bella daw. Sabi ni Jessica, may Cotabato Province pa. Clarissa Western, pero bagay siya sa Miss Iko. Abangan natin yan. Imelda Schweighardt, ito may nagsasabi naman dito, sabi ni John, Imelda ka ba? Imelda Kalibo Aklan, no? Nasanay akong Imelda Schweighardt, Puerto Princesa, Palawan eh. Sabi ni Aid si Christy McGarry po, mukhang wala, hindi ko alam. Abangan na lang natin. Pero ito, dun muna tayo ngayon sa mga confirmed na. Si O2 naman, Allison Hetland pa din. Si Allison Hetland ko so far hindi pa rin nawawala sa top 5. Nandyan pa rin siya. Pero kaya-kaya ni Allison manlaban, no? Sa mga veteranang ito. Ano sa tingin nyo? Kaya-kaya ni Allison? Kakayanin. Feeling ko kasi parang naging si Eloy sa Howard siya. Parang yung candidacy niya ngayon. Status, ganyan, parang naging Eloy sa Howard. Pero, tingnan natin pag nag-start na yung competition kung paano. Ang galawan niya. Sabi ni Virginia, Nicole Borromeo is face of the universe. Sana nga, kasi di ba pa-sweet pa rin yung galawan ni Nicole eh. Nakita nyo na ba siyang fierce? Kaya may content ako kanina, sabi ko, gusto nyo ba sweet or fierce? Kasi parang ang sweet-sweet pa rin Nicole, yung mga aurahan niya. Kasi Bella fierce talaga eh. Nakaganon, haba ng leeg. Pag nasasalita, sophisticada, ganyan. So, ibang-iba talaga sila ni Nicole versus Bella. So, paano kaya magiging galawan ni Nicole, no? Ano ba, makikita ba natin siyang fierce or ano, kung sweet pa din, sweet girl, ganyan. Face card daw si Pampanga, sabi ni Adea Ramirez. Ayan, Pampanga pa rin. Pauline Amelings, actually, yung tunay wala talaga akong balita kung sasali o hindi. Wala. Siguro baka nag-iisip pa. Yung mga, kunyari ngayon, papangalanan na itong mga kasali. Tapos pag nalaman, ay kasali pala siguro, baka yung iba nagbaback out. Abangan na lang natin. Pero kung sakali matutuloy siya, battle ulit between Pauline Amelings and Bella Ismael. So, rematch din. April Smith, pwede natin masabing rematch, pero mas rematch ni Bella Ismael tsaka ni Pauline Amelings kasi para silang runner-up. Si Liana, pag natuloy, rematch din nila ni Nicole Borromeo. Si Stacy, na mukhang tutuloy, rematch din nila Nicole Borromeo, kung matutuloy siya, at ni Liana Adwala. Tatlo sila from BBP 2022. Si Tarlac, thoughts daw kay Tarlac, nasa listahan ko siya actually. Pero so far, top 5 wala pa. Pero dahil nga matangkad si girl, laban na laban din ang orahan, aabangan natin yan. Ngayon, wala pa tayong makita masyadong materials kay Tarlac bukod dun sa stint niya, dun sa binibining lahi. Pero pag nag-start na tong MUPH season, marami na tayong makikita mga footage kay Tarlac. So, makumpara natin siya. Okay. Thoughts kay Anita, feeling ko hindi siya sasali. Post lang yon. Post lang din. Ayan, dami ng mga Nicole. So, Nicole versus Bella. Ano pang sa tingin yung pagkakaiba ng dalawa? Or anong sa tingin nyo, ba't mas laban si Bella? Bakit mas laban si Nicole? Ano sa tingin nyo? Natawa ako sa mga comment cloud chase. O nga kasi ibang queens nagka-cloud chase din, nilalagyan ng U yung mga captions nila eh. So, nalilito yung mga pageant fans. So, kung kayo naman yung mga pageant fans, wag agad kayo magpapaniwala. Hanggat walang nagkukumpirma, hindi nyo nakikita sa mismong event, na start yung mismong pageant, wala. Ayan, Barbie face daw si Nicole.
Ano height ni Bella? Actually, si Bella nasa 5'7" eh. Pinagko-compare sila ni Katrina Legado kasi during the sashing ceremony kahapon, di ba katabi sila ng Legado, tapos sinasabi, matangkad naman pala si Bella kasi halos nagpantay lang sila. Di naman katangkaran, pero okay na rin naman yung height ni Bella. Pasok na rin naman sa standards. Mukha lang siya maliit tingnan. Kasi nga, syempre, siguro yung proportions, ganyan. Pero kaya rin naman, hindi naman siya yung pandak na beauty queen. Kaya carry na rin ako kay Bella. Actually, in 2020, siya yung bet ko sa MUPH eh. Ako si Bella Ismail nun eh. Pero syempre, nanaig talaga si Rabia nun. Kaya moment talaga ni Rabia yun eh. Kaya si Rabia nalo. Lutang na lutang daw ang ganda ni Kat Legado, sabi ni Maharut kahapon sa sashing. Ayan. Ang galing talaga, kahit may kahit may mga ito na naglilitawan na itong mga pangalan ng mga veterans comebackers na to, anday pa rin mga nagko-comment ng Pampanga. So, talagang ganun ka-noticeable si Alison Hetland, Para talaga siyang si Eloisa last year, Yung sa gitna ng sagupaan ng Mythical 5, si Eloisa talagang umaakyat lagi sa listahan. Talagang pinag-uusapan. Parang ganun si Ali Hetland ngayon eh. Ayan. Sabi ni Hahaha, pang Supra daw si Nicole. Gusto niyo ba Supra? Hindi ko alam. Parang mas gusto ko pa siya pang Miss Universe pageant. John Ray, Tiara Holics, yes, see you po tomorrow. Miss World lang daw sana si Nicole Sherwin. Hindi niya nga ata dream yung Miss World. Baka mas gusto niya sumali sa Miss Universe. Yun yung gusto niya makuha ang crown. Kung magka-contestera ka, may mga kanya-kanya tayong crown na gustong kunin. Kaya doon siya sumali. Yun yung ultimate dream. Diba? Like Atisa Manalo, ultimate dream niya, ultimate pageant niya, final pageant, final destination niya, Miss Universe pageant. Sabi ni BR, improve lang sana yung pasarela niya. Yun nga yung sabi ko rin kanina. So, paano yung atake kaya ni Nicole? Kasi si Bella, alam natin ang atake ni Bella. Pulido yung pasarela na ni Bella eh. Kahit ng 2020. Kanina nga binabalikan ko, nagre-replay ako ng Miss Universe Philippines 2020. Pulido talaga si Bella Ismail eh. Lahat ng aspeto. So, kung pulido na siya ng 2020, paano pa kaya ngayon? Tapos, di ba yung bago pinakilala si Bella, may mga naglalabasan ng mga videos na nagtitraining siya. Sobrang pulido niya eh. As in, talagang lagi nakaganon. Tapos pag nagsasalita, talagang classy. Yun yung nakakatakot kay Bella. Pero syempre, mukhaan, Nicole Borromeo, Barbihan, ganun. Pero yung atake niya nga yung galawan. Paano niya ibahin? Kasi nakikita ko pa rin si Nicole, yung galawan niya talaga sweet eh. As in, international talaga. So, kaya kayang baguhin yung galawan niya. Kagaya ng galawan ni Bella. Or kagaya ng gusto natin as a Miss Universe contestera, yung Miss Universe standards ba, ganun. Kay April Smith, alam niyo ng galawan ni April Smith, naninindak din yan. As in, pulido din kasi gumalaw si April Smith. Nagkakataon lang talaga na pag sumasali talaga siya, or yung mga previous sali niya, yung mga kabatch niya, hindi, alam niyo, yung mga kabatch niya nun, mas nangingibabaw talaga kaysa sa kanya. So, tingnan natin ngayon kung talagang para sa kanya na ngayon to. Pero, ayun nga, sabi ni Bella, pag sumali daw si Bea Milan-Widorsky and Iliana ang sasali, mag-iiba na naman ulit ang usapan natin. Pag pumasok na sa eksena, si Bella Milan-Widorsky and Iliana. Pero kasi si Bea Milan-Widorsky, alam niyo na yung magiging, niyan eh, ang magiging concern ng karamihan ng mga pageant fans kay Bea is, yun nga, hindi lumaki sa Pinas, ganyan. Yung mga tipong concern sa mga Philcom girls, ganyan. Hindi lumaki sa Pinas, bigla lang suot na sash ng Pinas, ganyan. Kaya nawawala yung amor nila. Pero syempre, may mga fans pa rin naman yan. Kasi kahit ako, nung unang in-announce si Bea or unang kumalas sa social media na sasali, napawo talaga ako kasi nagulat ako. Pero kapag pumasok silang dalawa sa listahan, kung sakali nag-confirm, mag-iiba na naman ulit ang kwento natin ngayon. Pero so far, dahil si Nicole at si Bella ang pinakilala, so yun yung question natin ngayon. Is Nicole versus Bella Ismael for the Miss Universe Philippines 2026. Sabi ni John, sana magpalitan ni Bella yung vibe niya from 2020. Like ko yun. Actually, ako din.
gusto ko yon yung may touch ng ballerina, ang ganda. Ako din. Bet na bet ko. Kasi kanina nga nagre-reply ako. Sabi ko, napaka-unique niya talaga. Ang unique talaga ni Bella. Sa kanya ko lang nakita yung ganito. Kasi di ba ibang mga beauty queens ngayon, yung mga kontesera, pare-parehas na yung galaw. As in, yung mga galaw nila pare-parehas. Yung parang, ay, ito na naman yung galaw, ganyan. Pero kanina nag-replay ako lang kay Bella. Sabi ko, iba talaga yung galaw ni Bella. Parang siya lang ang ganon. Yung parang pag ganon, Bella Ismael. Kaya natuwa ako. Yun, sabi nga ni, kung sino may nag-comment, wag daw paltan, oo nga sana. Sabi ni Leggy, sa ngayon, sino para sa'yo mananalo for Miss Universe Philippines Crown? Wala pa akong maisip, pero yun nga yung sabi ko kanina, yung top 2 ko so far, yung pinakilala kahapon, tsaka yung pinakilala kanina. Pero pag pumasok si ganito, tsaka si ganito, mag-iiba ulit ang usapan natin. If ever naman si Bea with door skating, siya ang pinaka-check ng lahat ng box for MU. Actually, oo, BR. Siya na talaga. Pero kasi nga, ang mga Filipino pageant fans, minsan, di ba, gusto nila, yung galing talaga sa atin. Though, hindi ko naman sinasabing hindi galing sa atin si Bea, kasi nga, Pinay naman siya, happy, ganyan. Pero ang gusto talaga ng karamihan ng mga pageant fans, yung dito lumaki, yung talagang solid na, alam mo yun, solid na andito, ganyan. Ayaw nila, or ayaw ng karamihan ng mga pageant fans na galing doon, tapos pumunta lang dito para magsuot ng Philippine sash. Yun yung magiging issue or concern kay Widorsky. Pero oo, siya talaga yung nakatik ng lahat. Kasi kahit nga ako sindak na sindak kay Bea Widorsky. Agnes Renz na botas, meron ba? Ayun. Sabi ni JLS, yun, relatability. Yun, yung ano, kung natatandaan nyo, parang ang nakalusot lang na ganyan ata sa atin sa mga MU page, si Catriona. Pero si Catriona kasi, parang napatunayan niya yung sarili niya dito sa Philippine pageantry kasi di ba nag-Miss World siya, ganyan. Hindi siya yung, alam mo, yung unang sabak pasok agad. Roxy Smith, abangan nyo kung siya nga ang Miss Universe Philippines Baguio. Sabi ni John Lakas ni Bea Widorsky for Supra. Yun, pwede. Oo. Kasi 'di ba, sabi nga natin sa Supra, gusto natin yung mga habaan, matatangkad. Oo, pwede. No, oo. Tama siya pang after ni Kat Legado, 'di ba? Sabi ni Giono, Nicole Borromeo naman is a Tisa prototype. Oo nga, no, magkapareha sila ng mga tisayin. So, tisay ulit, tas tisay ulit. So, ganun din kay Iliana. Kung sasali sa Iliana, pareha silang tisayin. Ayun ang tingnan natin ngayon, ha? Tingnan natin, ha? Joe Byrne, Miss Universe Philippines Pangasinan naman. Dalawa magiging representative ng Miss Universe Philippines Pangasinan. Kinonfirm na nila yon. Yung galing din sa mismong pageant nila. Sabi ni Watt, Bella at Allison. Yun yung top 2 ni Watt. Bella at si Allison Hetland, kung hindi papala rin pala sa Miss Universe crown, ang lakas niya rin sa Supra. Oo. Ganun, di ba ganun yung mga prototype ng Supra, mga habaan. Oo, yun. Sabi ni BRBR, you think sa current lineup ng Miss Universe Philippines this year, may kayang lumaban for Miss Universe? Meron na. BRBR meron. Kasi, alam mo yun, yung parang simula nung nangyari kay Atisa last year, parang hindi na rin ako excited na, alam mo yun, yung girl ipapadala sa Miss Universe na ikaw manalo kasi dapat kang lumaban sa Miss Universe. Parang hindi na rin ako ganun. Parang mag-focus na lang tayo sa kung sino yung talagang laban na laban pagdating sa Miss Universe Philippines. So, yung talagang lumaban, litaw na litaw. Kasi hodang hindi naman yun yung Miss Universe prototype, pero kung ikaw yung nag-perform sa Miss Universe Philippines, kung ikaw talaga yung pinaka-performer, edi ikaw yung mananalo kahit sabi mong hindi ka Miss Universe prototype. Gano'n na lang siguro kasi 'di ba, given na ngayon ang owner pa rin naman ay si Raul kasi hindi naman nabenta, 'di ba? So baka pwede pang mangyari yung nangyari last year. Kaya alam mo yun, kahit sino na lumaban yan, bahala kayo basta yung mananalo sa Miss Universe Philippines yung talagang deserving. Gano'n na lang din siguro. Meron na po bang rumor pwedeng appoint sa MU page 2020 Pasay? Wala ata silang franchise ang Pasay.
Hindi ako sure. Kasi wala pa rin naman binibigay na listahan ng mga candidates. Malalaman natin yan sa mismong press presentation. Ang press presentation ng Miss Universe Philippines ay mangyayari na very soon. Baka second week. Baka after Valentine's. Nangyari na rin siya. Second week, third week. Yes. Sabi ni Daryl, rumors na Sorsogon yung represent ni Iliana. But na-curious lang me, bakit naglayo? Actually, hindi ko din pinaniniwalaan yung mga theory na yan. Hindi ko din alam kung saan nanggaling yan na bakit nyo pinipilit si Iliana sa Sorsogon. Hindi ko din alam. Kaya hindi ko rin alam yung sagot. Diba ko na-question ko nga yung mga last live ko. Sabi ko, ba't pupunta sa Sorsogon? May roots, ganyan. So, hindi ko din talaga alam. Malalaman natin yan pag may mga lumabas na balita, pag may nag-confirm. Para sa mas exciting na tuloy ang national pageant. Kesa, yes nga, BRBR, mukha nga naging mas all-star pa tong Miss Universe Philippines. Kasi with the likes of Nicole Borromeo, nandiyan pa sina Widorsky, or yung iba pa mga nag-compete na internationally, tas biglang nandiyan. Mukha talaga siyang all-star. Talaga mas kaabang-abang siya. Tsaka ibang flavor naman din kasi na ulit yung ibibigay ngayon. Kung last year may mga mythical 5 na tinatawag, ngayon ibang mga mythical 5 naman ulit yung mga makikita natin. And ito nga, pinakilala sina Bella, sina Nicole, pero bukod pa sa kanila, may mga ilan pa talagang mga veterans na naipakilala na pero hindi ba napapag-usapan or hindi ba ganun talaga yung engagement, kalaki yung engagement. Pero pag nag-start na yung mismong Miss Universe Philippines, talagang manggugulat din. Yun nga, sabi ko nga, yung sina Alice, sina Estode, ano ba kasi last name nun? Yung taga Negros, yung nag-Miss Earth, si Imelda Schweighardt, sina Ashley Subihano, nandyan pa rin naman sila. So, laban-laban talaga silang lahat. Diba? Ayun talaga yung all-stars. Maureen Montén. Mukhang walang Maureen Montén. Yung mukhang wala. Sabi ni Rodel, dami nang hindi kilala pero ang gaganda, tatangkad. Correct. Nandiyan pa yung mga baguhan na, yun nga, hindi kilala pero ang tatangkad. Diba? Kaya, laban-laban talaga. Maganda din sa MUPH Pass 9 2020. Sino ba kasi yun? Danny, Anita Gomez daw. Hindi siya. Yung ibang Queens case, okay maniniwala kasi iba naglalabas lang sila ng mga post. Tapos nilalagyan ng you yung comment. Hanggang walang nagkukumpirma, wala. Sabi ni Mi, opinion. Sabi ni Mi, opinion lang po. Unfair kasing iba, appointed lang. Pero ang iba, naghirap talaga. Yun Mi, wala tayong control dyan. Wala tayong magagawa. Kasi si franchise owner ang may karapatan, may K na magpadala ng representatives. Ngayon, yung ibang franchise owner, nasa sa kanila yun kung magpapapageant sila or what. So, kung kaya mo magpapageant, may pera ka, magpapageant ka, ganyan, may sponsor ka, magpapageant ka. Pero kung hindi, edi wala. Hindi na natin control, hindi na natin saklaw yan. Kung nag-appoint si ganun, tapos iba nagpa-local pageant. Wala tayong control dyan. Basta ang requirement, magpadala kayo ng girl. Si national director, magpadala ng girl. Ngayon, kung gusto mo talaga sumali, hindi bumili ka ng franchise. Kasi yun yung rules. And wala, ina-abide lang natin yung rules. So, hindi siya unfair for me. Kasi yun yung requirement, ay yung rules. Kuya Carl, may sked na po ba na kayo ng sashing ceremony ng Laguna? Wala na kasi di ba nag-pageant. Miss Universe Philippines Laguna, di ba? Nag-pageant sila. Last year, kaya nagkaroon ng another sashing ceremony kasi si Iliana, pinakilala. As in Niloan. Under din siya ng franchise ng Miss Universe Philippines Laguna. Kaya, yun, pinakilala ulit sina Eloisa nun, tsaka sina Los Baños, si Rendel. Pero kasi depende naman kasi yun sa organization kung gaganap sila or mag-a-arrange ulit sila ng panibagong sashing ceremony. Usually, ang nag-sashing ceremony talaga, nag-a-arrange yung mga ina-appoint. Pero hindi siya requirement ha. Hindi requirement na magpa-sashing ceremony.
ano lang, mga pakulo na yan, mga pakulo ng mga organization, nang sa ganon, makilala yung, yung girl, makilala agad sa social media, ganyan. Hindi yung bigla-bigla na lang pumasok. Pero hindi siya requirement. Um, ano yung masasabi niya sa MU Page Pangasinan? Dalawa sila. Ay, don't forget, oo nga, nakalimutan ko pa. Kasi pumasok na sa eksena si Bella tsaka si Nicole, oo nga, don't forget Adela May Marshall. Kasi yung wala pa tong dalawa, di ba, ayun nga, Adela May Marshall, Alison Hetland, Marian Arellano, yun yung mga ano natin, bukang bibig natin lagi. Pumasok na sa eksena tong dalawa. Yana, so, no siniloan. Pag wala, wala. Kasi hindi naman yan taon-taon, guys. Ayan yan. Hindi naman taon-taon na kunyari, may Pasay every year. Unless, itong province na to, itong city, LGU na to, invested pagdating sa Miss Universe pageant. Sino-sino lang ba yung mga invested dyan? Iloilo, Baguio, yung mga yan. Yung mga every year may representative. Pero yung iba, kaya minsan nakakita kayo ng mga unusual sash. Like for example, sash ni Yana sa Nilawan Laguna. It's because sumali si Liana. And ayun, binigay sa kanya yung representation sa Nilawan Laguna ng mismong Miss Universe Philippines Kineso. Pero ngayon yung Miss Universe Philippines Laguna franchise, ang mga sash ata nila ngayon, Laguna, Los Baños at Santa Rosa, Laguna. Tama ba? Laguna, hindi, Luisiana ata. Si Ashley ang Ashley Subihano ang maglu-Luisiana. Ang Laguna si Isabela Parats, ang Los Baños si Scarlett. Oo, tatlo 'yon. Kasi parang o nga tatlo 'yon. Kasi baka naisip ko baka ipa Santa Rosa si Ashley Subihano. Pero baka Luisiana na siya. Oh yes, ni Louisiana. 'Di ba napaka-unusual no? May Louisiana Laguna pala. Diba? Yun yung nakakatawa pag pag may mga sash. JSL Pateros, yes, first entry ng Pateros. Sa mga hindi pala nakakaalam, yung Pateros ay kapatid ni Kenneth Marcelino. Misfit pageant na rin siya. Para nanalo siya doon ng crown sa Misfit last year. Si Pauline Amelings, hindi ko alam. Pero kung may Pauline Amelings, baka malay nyo last minute. Sanay naman si Pauline mag last minute Naalala nyo yung 2023. Siya yung pangalawa sa huli na nagpasa ng application. Ba? Baguio, sino daw? Bukas, malalaman. Pero kilala nyo na siya. At pag pinakilala siya, magugulat kayo. Kasi sikat naman siya Actually, nag-aartista nga siya Jadid, Eliana Margie Aduana. Kuya Phil mo kaya makipagsabay sa Alison Hetland? Yun nga yung tanong natin, pusang ina mo. Kuya Phil mo kaya kuya kaya makipagsabay ni Alison Hetland? Yun nga yung tanong natin, di ba? Kaya yun nga kung ano ba magiging eksena ni Ali Hetland. Kasi so far, si Ali Hetland talaga yung matunog na newbie. Lagi ko ang sinasabi kanina pa, para siyang si Eloy sa Howard last year. Ganon yung candidacy niya. Siya yung matunog na newbie. Pero yun nga, mukhang magkaka-Mythical 5 ulit ngayon. Di ba last year may Mythical 5? Chelsea Fernandez, Iliana Aduana, Tisa Manalo, Winwin Marquez, Katrina Legado. Pero ngayon mukhang magkaka-Mythical 5 ulit So, kaya-kayang puksain ni Ali Hetland ang magiging Mythical 5. So, for sure, dalawa na sa magiging Mythical 5 si Bella at Nicole. May tatlo pa. Sa tingin nyo ba si April makakasama sa Mythical 5? Ganun ba yung status ni April pang Mythical 5? Kasi parang hindi naman anticipated yung Masasabi nyo bang anticipated comeback yung kay April? Kasi parang hindi naman siya nirarally, di ba? Na April, sumali ka ulit. Di ba parang hindi? Kasi si Bella, anticipated comeback kasi nirarally siya parang every year. Sinasabi na, Bella, sana sumali ka. Ganun din si Nicole. So, mga Mythical 5 lang, yung mga anticipated yung comeback. So, tingnan natin Let's see. Ewan ko baka bida-bida lang ako, pero kayo na mag-decide. Parang sambak lang daw ang comeback. Sabi ni... Yun. Yung iba nagsasabi na no. Kaya hindi ko din masabi na pang Mythical 5 siya. Pero tingnan natin
Baka may tatlo pa. Sino kaya ang bubuo ng Mythical 5 ngayon, no? Basta si Nicole tsaka si Bella, Mythical 5 na sila. Nagpaparamdam din daw si Jasmine Omay. Baka mga nagka-clout lang. Ibang queen kasi ngayon, pandalas ng mga pusip. Di ba dami ngayon mga queen sa pandalas ng mga post, may mga nakalagay letter U. Tapos pag mismong finale, wala namang magpapakita. Kaurat. Um, Iliana po ba sasali? Pero sa lahat ng mga nag-clout ngayon ng mga queens, kay Iliana ako malakas ang kutob na sasali siya. Kasi hindi yan magaganon si Iliana kung hindi yan sasali. Knowing Iliana Aduana, kilalang kilala natin yan si Iliana Aduana. Hindi yan magpapaganon na, alam mo yung post na Iliana ngayon? More kineso, more ganon. Hindi yan magpapaganon kung hindi yan sasali. Knowing Iliana Aduana. Pag sinabi niya, sinabi niya. Rematch daw Iliana and Nicolo. Oo nga eh. At si Stacy. Nagulat kayo pag nandiyan si Stacy. Rematch Stacy, Iliana, Nicole. Panita Rose na, Tarlac. April daw is parang Leren. Feeling ko same fate sila. Ganun mo siya nakikita ngayon. Kasi si Leren Holy Trinity. Kung natatandaan nyo, bakbakang Leren May Bautista, Steffi Rose Aberasturi, tsaka Katrina Di Maranan. Kaya hindi ko masabing Leren yung status ng April Smith. Kasi Holy Trinity yun ng 2021 eh. Tingnan natin yan. Malay mo naman, biglang laban na laban pala si April Smith ngayon. As in. What do you think about Tarlac? Isa nga rin po siya sa aabangan ngayon. Nung hindi pa pumapasok sa eksena itong mga veteran baguhan, nasa top 5 ko siya. Pero ngayon kasi nagpapasok na itong mga veterana, comebackers, mga inaabangan talaga. Nag-uusog-usugan na yung listahan natin. Pero ayun nga, mahirap naman mag-decide ngayon, maaga pa. Abangan na lang natin pag nag-start na yung competition. Pampanga pa rin, no? Daming Pampanga, oh. What if charm daw makuha ni Ashley? Di sa pangalawang pagkakataon, makukuha niya. Para siyang si McGarry. Hindi tinantanan ng Intercontinental na crown. Naalala niyo si McGarry? Gulat na gulat lahat ng 2015, Intercontinental pa rin yung binigay. Laro talaga. So, kung si Ashley makakuha ng charm this year, laro talaga. Kasi, di ba, si Ashley Subihano ang kauna-una ng Miss Charm Philippines, pero hindi siya nakapag-compete. Sa kanya pa rin ibebigay. Pero parang mas bet ko siya sa Cosmo. Gusto ko siyang ilagay sa Cosmo. Si Subihano. Pero tingnan natin kung laban na laban pa siya. Pero laban na laban naman siya ng Miss Universe Philippines Laguna eh. Tsaka iba talaga yung nalalakasan ako kay Ashley kahit marami siyang mga bash sa social media kasi parang iba nga daw yung face. Pero yung kabuuan niya, lakas na lakas pa rin ako kay Ashley. Nasa na ako? Eastern Summer daw. Wala nga. What if bumalik si Christy? What if, nabasa na natin. Bea Milan for La Union. Sabi, pero tingnan na lang natin. Pauline Iliana, Stacy Nicole. Bardagulan daw, sabi ni Legis. Kung may Pauline, Millings, actually kung sana nga sumali na siya para kagulo talaga eh. Para magkakagulo talaga. Baguio daw, Krishna, hindi po. McGarry ba magko-compete? Hindi nga. Unless may mga last minute na nagpapakita decision, ganyan. Yan, Roxy, ang daming Roxy. So si Roxy nga ang Baguio, sabi ni Naksu. Abangan natin bukas. Sabi ni Jeromel, Roxy. Abangan natin bukas. Mila Union naman next, tagal i-reveal. Hindi ko alam kung kailan ang La Union. Pero bukas sa sashing ceremony ng Baguio, baka, tama, baka nandun ako.
So, abangan na lang natin bukas. Gulatan na lang sa contract signing. Katulad ng ginawa ni Atisa, sabi ni Mighty Saturn. Stacy po ang kainta. Ayan, abangan niya yan. Cupido maganda din. Ayan. Joy Barcoma daw Bacoor. Michelle Di ulit. But yeah, anyways, mukhang wala na rin. Paulit-ulit na tayo dito. Pero yun nga guys, mukhang kaabang-abang naman kasi talaga every year ang Miss Universe Philippines. So yeah, okay, mag-alala kasi makikilala na rin natin yung mga inaabangan nyo kasi malapit na rin naman mag-start. But, bukod sa Miss Universe Philippines, Miss World pala ha, Tuesday, yan, kikita-kita tayo sa Tuesday night. Yeah, excited din ako sa Miss World Philippines kasi nga, di ba? Miss World yon. Tapos plus other crowns. Though iba talaga yung engagement ng Miss Universe Philippines kasi yung mga post ko about Miss World Philippines, hindi ganun kalakihan. Pero pag Miss Universe Philippines, malaki talaga. Pero abangan natin pa din sa Tuesday. Yes, Kaki, mas exciting yung Miss Universe Philippines. But yeah, let's support pa rin Miss World Philippines. Sino final answer mo? Ayun nga, pinapapili nyo ako, no? Nicole versus Bella. Kayo ba? Sino bang ano nyo? Yamang ayun din naman ang ating topic. Nicole versus Bella Ismael. So far, for now. Kasi sila lang naman yung dalawa pa. So, sino? Parang pantay lang kayo dyan eh. Parang ano lang kayo eh. Parang parehas lang eh. Ayan, ang daming Nicole, ang daming Bella. Hindi ako makapili. Kasi si Bella, bet na bet ko nga. Ulitin ko na naman. Si Bella, bet na bet ko nga talaga ng 2020. Ako nga si Bella Ismael ng 2020. Pangalan ko pa yun sa GC. Tapos, ayun nga, sabi ko nga kanina, napaka-unique kasi talaga gumalaw ni Bella. Siya lang yung ganong galawan. Yung alam mo yun, hindi talaga padyanterang galawan. Siya yun. Personality niya yung galaw niya. Kaya, parang hirap humanap ng ganon. Siya talaga yun. Hindi turo. O, ganito yung gawin mo. Ganyan. Gumangang ka dyan. Siya talaga kasi yun. Kaya, ayun yung gustong-gusto kay Bella. When it comes naman kay Nicole, kasi nga, mukhaan talaga si Nicole. Yung pagiging mahinhin niya, sweet-sweet. Tsaka si Nicole, na-meet ko personally, sobrang bait, ganyan. Hindi ako makapili sa dalawa. Tapos, syempre, Nicole Borromeo yun. Yung, alam mo yun, sweet-sweet talaga. Babaeng-babae. Hindi ako kung sino na lang yung namamansin. Kung sino lang yung namamansin. Kung hindi suplada, ganyan. Bahala kayo dyan. Salpukan 2026. Basta hindi pa ako makapili ngayon. Abangan na lang natin kung sino yung magpe-perform pag nag-start na yung pageant. Ayan, pare-parehas din naman kayo dyan. Wala na naman kayo mapili eh. Malinis daw kasi yung galaw ni Bella. Panoorin nyo ulit sa mga hindi nakapanood na Miss Universe Philippines 2020. Panoorin nyo ulit. Kanina nanonood ako. Tingnan yung galaw ni Bella. Ang ganda. Tsaka yung pag nagsasalita siya. Pero hindi pa ako Bella noon. Talagang amazed lang talaga ako sa kanya. Pero hindi pa ako Bella Ismael. Hindi ko pa nga siya nami-meet sa personal eh. Unlike Nicole na ilang beses ko na nakakadaupang palad sa mga events. But yeah. May nakita kong post na sasali si Krishna. Pagpasahin nyo muna ng crown si Krishna. Pagpasahin nyo muna ng crown. Tsaka may Baguio na. Ipapakilala na nga bukas yung Baguio. Pwede daw si Nicole sa Miss Cosmo. Gusto mo ba, Seth? Biglang Cosmo nga, no? Mukhaan talaga. Ano sa Cosmo? Mukhaan, Nicole Borromeo. Sabi Stephen, pero ingat daw mga veterans sa mga fresh face. So, tingin nyo ba, veterans pa rin yung mananalo ngayon? Kasi in 2024, si Chelsea, newbie, hindi naman newbie, pero kasi nag-Miss World na siya, pero parang consider siya as, newbie, ganyan. Natalo niya lahat ng mga veterana. Last year, veterans, heavy names. Ngayon kaya, sino kaya magwawagi? Fresh faces naman daw, sabi ni Joel Byrne. Basta nag-perform.
Tsaka may overall winning glow. Winning glow talaga lagi. Winning glow. Kasi si Chelsea, winning glow talaga siya in 2024. Siya talaga yon. Last year, si Atisa, kahit may mga anomalya na, yun nga, sinasabi, nadapa, ganyan. Pero iba talaga yung winning glow ni Atisa noon. As in, gabi niya talaga yon kahit anong mangyari. Kaya si Atisa. So, sino kaya this year? Iloilo Queens, Alison Hetland daw siya kahit Iloilo siya. Iloilo Queens. Speaking of Iloilo, hindi pa rin nga confirmado yung nanalo sa Miss Universe Philippines. Iloilo ko siya. Pero anytime soon i-confirm na rin yun. Feeling daw ni Seth kay Bella daw ito. Tingnan natin, Seth. O siya, hanggang dito na lang muna tayo. Magkita-kita tayo ulit sa susunod nating live. And yun, thank you so much. Magandang gabi. Happy Sunday. Bye-bye. Siyempre pa si TikTok pageant guru Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, Carl Loyola.